Ako, si Sargento Dante Mercado, isang pulis na hinahangaan sa bayan, pero kinatatakutan sa likod ng mga anino. Sa mundong puno ng ingay ng mga krimen at pangungulimbat, natutunan kong maglaro sa sistema. Marami akong tinapakan. Marami na rin akong pinatahimik. Pero ang kwentong ito ang naging wakas ng lahat. Madaling araw nang mapadpad ako sa isang maliit na bar sa gilid ng avenida. Madilim, maingay, at amoy sigarilyo ang buong lugar. Pero yun ang tipo kong lugar. Ang tipo ng lugar kung saan walang nagtatanong kung sino ka o anong ginagawa mo roon. Nakatitig ako sa baso ng alak nang biglang pumasok ang isang babae. Hindi siya tulad ng iba pang dancer sa bar. Hindi bastos ang kilos, pero may kung anong misteryo sa bawat galaw niya. Mahaba ang buhok, kulot, balingkinita ng baywang, at ang mga mata niya malamig at mukhang marami ng pinagdaanan. Sino siya? Tanong ko sa bartender. Bagong hire. Tawagin mo siyang Maria. Sagot nito. Sabay ngisi. Pinanood ko si Mariang sumayaw sa entablado. Ang bawat kilos niya ay parang panaginip. Mabagal, sensual, at puno ng lungkot. Hindi ko na malayang tumayo ako at nilapitan siya matapos ang kanyang set. Hi Maria, bati ko. Sabay inalapit ko ang sarili ko sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya, pero malamig ang kanyang tingin. Gusto mo ng private pants? Tanong niya. Hindi ako makatanggi. Sa buong buhay ko, bihira akong umamin na may babae akong hindi kayang tanggihan. Pero iba si Maria. May kung anong anino sa kanyang mga mata na nagpapaalala sa akin ng mga pagkakamaling pilit kong kinakalimutan. Nagpatuloy ang aming pagkikita. Nagsimula sa mga private dance, pero natapos sa mga inuman, kwentuhan, at gabi-gabing paglalasing sa kanyang presensya. Sa tuwing magkasama kami, nararamdaman ko parang unti-unting nawawala ang bigat ng mundong kinabibilangan ko. Bakit ka nagtatrabaho dito? Tanong ko minsan habang magkasama kaming nakaupo sa gilid ng kanyang apartment. Ngumiti siya, pero malamlam. Kailangan, Dante. Minsan, kailangan mong magpakalunod para mabuhay. Pamilyar, sagot ko. Sabay hit-hit ng sigarilyo. Pero habang lumalalim ang aming relasyon, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng kanyang presensya. Parang may gustong sumabog. Isang lihim na pilit niyang tinatago. At sa kabila ng lahat, hindi ko siya mabitawan. Isang gabi, matapos ang ilang bote ng alak, niyaya niya akong pumunta sa isang apartment sa labas ng Maynila. May ipapakita ko sa'yo. Sabi niya. At walang tanong-tanong, sumama ako. Siguro lasing na ako o sobra lang ang pagkahumaling ko sa kanya para magtanong pa.
At habang binabaybay namin ang madilim na daan, naramdaman ko ang lamig ng gabi at ang kakaibang kabang bumabalot sa akin. Malapit na tayo. Sabi niya. At ngumiti siya ng kaunti. Pero ang ngiting yon, hindi nakakakalma. Parang may pagbabanta sa likod. Pagdating namin sa apartment, binuksan niya ang pinto at pinasok ako. Sa loob nito, madilim, amoy alak, at unti-unting natutuklap ang mga wallpaper sa pader. At nang biglang sumindi ang isang ilaw, tumumbad sa akin ang isang mesa. At sa ibabaw nito ay may mga larawan, mga dokumento, at mas nakakatakot pa doon ay ang mga gamit na pamilyar sa akin. Ano to? Tanong ko habang nilalapitan ng mesa. Ito ang buhay mo, Tante. Lahat ng ginawa mo, lahat ng kasalanan mo. Nakaramdam ako ng kaba. Ano ang gusto mong sabihin? Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya. Ang boses niya ay malamig tulad ng hangin sa paligid. Pero hindi ako sumagot. Ako si Elena, ang asawa ni Daniel. Para akong binagsakan ng langit. Si Daniel. Ang lalaking sinetap ko. Ang lalaking pinagbintangan ko ng kasalanang ako mismo may gawa. Ang lalaking nabubulok ngayon sa kulungan dahil sa akin. Pinatay mo ang buhay namin, Ramon. At ngayon, pagbabayaran mo to. Sinubukan kong tumakbo. Pero bago pa ako makarating sa pinto, naramdaman ko ang malamig na bakal sa batok ko. Walang takasan, Ramon. Pinabalik niya ako at itinulak pabalik sa mesa. Sa mesa, nakita ko ang mga larawan ni Daniel. Ang mga mata niyang puno ng galit, ang mukha niyang puno ng sugat at pasa. Naramdaman ko ang sakit ng mga taon ng kasalanang pinilit kong kalimutan. Maria, Elena, ano man ang tawag mo sa sarili mo. Sorry. Sorry sa lahat. Pagsusumamo ko. Ngumiti lang siya. Pero malamig. Huli na ang lahat para sa'yo. Sorry, Ramon. Pinakita niya ang kanyang likod. At doon ko nakita ang mga tattoo sa kanyang katawan. Mga simbolo ng galit, paghihiganti, at kasalanan. Tila ba ang katawan niya ay naging talaan ng lahat ng sakit na dinanas niya. Ito ang huling sayaw, Ramon. Paalam na sa'yo. Bulong niya habang hawak-hawak ang baril at nakatutok sa akin. Gusto kong tumakas. Pero alam kong isang kalabit lang ay tapos din naman ako. Sa bawat hakbang niya papalapit, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng ginawa ko sa buhay. Alam kong ito na ang wakas ko. At sa huling pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi na puno ng lungkot o pangungulila, kundi isang galit na bumabalot sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Di ko na naramdaman ang bala na tumagos sa aking puso. Ang naramdaman ko lang ay ang lamig ng gabi at ang bigat ng aking mga kasalanan na tuluyan nilamon ang aking kaluluwa. Sa huling sandali ng buhay ko, naisip ko ang bawat kasalanan ay may kapalit. At ako,
Isang pulis na naglalaro sa kadiliman ay natagpuan ng sarili kong natutunaw sa anino ng isang babaeng hindi ko kailanman dapat kinalaban. Si Maria o Elena. Hindi siya biktima. Siya ang halimaw. Isang napakagandang halimaw na ako mismo ang lumikha.